Hello guys, good morning. Kamusta na kayo? Ito, ako magbabaklas tayo ng ating hub dito sa ating City 125. Ito. At tinamaan yung kanyang bearing. Kaya papalitan natin ng kanyang bearing. So, samahan nyo ako, mga ka-joyrides. Ito, mga ka-joyrides, yung ating mga tools. Ito, socket galing sa Baja, ito yung original. Tapos ito yung kanyang extension. Bali gagamitin natin dito, sasalpak natin yung kanyang extension dyan. Itong 22 para dito. Ayan, para hindi mabilog yung nut dito. Tapos itong 14 naman na open rings dito, kasi tatanggalin natin ito, saka natin tatanggalin yon yung nasa baba. Ito 14 yan, kasi pag di mo tinanggal yan, di natin may bababa itong takip ng hub. Tapos ito namang screw Philip, ito pangontra natin dito sa kanyang yan, dito sa axle. So ito na yung una nating babaklasin. Nice mga ka-joyrides, ganoon lang kasimple. Tapos papalitan natin yung kanyang bearing. Maalog na siya eh. Ito yung alam ko eh. Ito, pakinggan nyo kung may play siya. Oh, ito may play na siya. Oh, malakas na, maalog. Bali ito yung ating papalitan. Sira na pala yung kanyo. Yung rubber seal niya, bearing. Kasi pag hindi natin panalitan ito, ay pag kumalog ito, tsaka itong takip, mga ka-joyrides, ito, siyempre pag nakasalpak yan, nakasalpak yung axle, pag hindi natin pinalitan yung kanyang bearing, pag umaalog, ito yung masisira. Yan, mababakbak yan, masisira yan, talaga masisira yan. Tapos pati yung brake shoe natin, pati yung panel ng brake drum, kasi brake drum tong gamit natin eh. Ito masisira to, yung gilid na ito pag kumalog to. Madaming madadamage, madaming mapapalitan, marami ang gagastusin. Kaya agapan na natin. Ano yung papalitan natin. So ito mga ka-joyrides, yung ating nabili na bearing. Buksan natin, hindi pa nabuksan. Bali Koyo Japan. Ayan, G-Tech Corporation. Ayan. Bale ito, hindi siya rubber seal, pero sabi kasi original, made in Japan. Ito, made in Japan. Ayan. At ating bubuksan, ito nakasupot pa lang. Bale ang numero pala ng numero ng bearing na to sa may hub. So bale ang numero pala mga ka-joyrides ng bearing na to sa Kawasaki Baja 125 sa likuran na hub. Bali 63 6302. Yan, hindi ako nagkakamali, ka-size na ito yung Honda 155. 6302 rin yata yun eh. Okay, comment nyo kung parehas sila. Nakalimutan ko na, may Honda 155 kasi ako dati. Ito original na Koyo. Ayan, Japan. May naka-emblem dito na pangalan niya. Ayan, nakikita nyo ba? Malabo. Ayan o, Japan sabi. Ayan, Japan. Size 6302.
Kaya pag na-bearing yung mga badya natin, mga katropa, mga ka-joyrides, ang ipapalit natin, koyo. Kung bibili kayo ng bearing, dapat yung original na, para hindi kayo papalit-palit. Tatagal man lang ng 2 taon. Ayos, sulit na natin. Kasi alam nyo kung magkano to nabili ko dito sa amin, 163. Akala ko 200, di pala 163 siya, original. Yan, ball bearing. Kasi ang purpose ng ball bearing, mas matakbo yung sasakyan kasi dulo lang ng bulitas yung tumatakbong ganyan, no? Kaya matakbo pag ball bearing ang gamit natin. So salpak na natin. So sa pagbabaklas natin ng bearing, mga ka-joyrides, dapat gamitin natin yung ganito, flat yung dulo para maganda yung pagkabaklas ng bearing. Yan, bali nga pala ito pinutol ko, 12mm na round bar, solid. Yan, flat yung dulo para pag pinasok natin doon, pag baklas natin yung bearing sa kabila, madali lang tanggalin. Ito yung dapat na gamitin natin, yung flat yung dulo. So tara, samahan nyo ako, tanggalin na natin. Tapos habang pinupukpok natin, pinapaikot natin yung dulo doon sa dulo, yung dulo niya doon. Habang yung dulo na ito sa kabila, pinapaikot natin para sabay yung kanyang pagbaklas, para hindi masira yung housing ng bearing dito sa hub, para sabay silang mababaklas. Kasi pag hindi sabay yung ating pagbaklas sa dulo niyan, mababangal yung housing ng ating bearing dito sa hub. Kailangan sabay. Tingnan natin kung lumabas na konti. Ayan o, tanggal na yung kanyang rubber seal. So lumalabas na o. May nakikita ng wala na pala yung bearing nyo, nadurog na pala. Durog na yung bearing. Yan, sabay natin, tingnan nyo, sabay yung kanyang sabay yung kanyang surrounding na lumalabas. Yan, malapit nang lumabas. Malapit nang lumabas. Yan, malambot na yung tunog. Lumuluwag na. Yan, alalay lang tayo. Masyadong malakas. Yan, habang pinupukpok natin dito, dapat paganon, paganon ng tama, paganon, paganon, pababa, ganun po para hindi po siya
sabay dapat sa gilid-gilid. Para hindi po baka bumitak yung yan, tatanggal na, malambot na. Yan po yung sinasabi ko kanina. Yan. Sabay po siya, yan o. Sabay siyang lumalabas. Kaya pag pinupok natin, dapat kabi-kabilaan. Kasi pag hindi kabi-kabilaan yan, ito yung sinasabi ko, pag hindi kabilaan, pag pinupok mo doon, dapat pag ganon. May ikot yan yung pagpupok natin dun sa kabila, yung dulo nung bakal ito. May ikot para sabay siyang lumabas. Kasi ang epekto nun pag hindi sabay lumabas, mabibitak ito. Mabibitak itong, kasi alloy lang ito alloy. Yan, mabibitak kasi yung gilid na ito pag hindi sabay yung pagpukpok natin sa loob. Ito yung tinatamaan sa loob ito. Pag hindi sabay kasi bibitak yan. Pag nabitak yan, either bibili kayo ng bagong hub o kaya magpapamachine shop kayo, lalaki yung gastos nyo. Kaya sa video ito, pag-iingat yung ating gagawin para makita nyo. Kaya kahit kayo lang sa bahay nyo, mga ka-Joyrides, kaya nyo nang gawin. Para hindi lahat puro sa mekaniko, kasi mahal magpagawa sa mekaniko. Yan, natatanggal na siya. So natanggal na natin. Ito na siya, natanggal na. May damage na talaga yung bearing niya kasi alam niyo yung bulitas na yan. Yung bulitas na malilit na yan. Meron siyang alambre, kumbaga, yung parang bakal niya na nakahawak sa bulitas. Yan, durog na. Kaya pala kagabi, kahapon, galing kami sa Isidro nung umuwi kami. Napansin ko, iba na yung takbo ng motor ko. Nagwiwigil na ramdam mo kasi pag na-bearing na yung hub mo wiwigil yung takbo ng gulong mo. Mararamdaman mo. Ayan, sira. Bali, natanggal na natin. Ayan. Ito yung kanyang spacer. Ito, napakahalaga na ito. Ang gamit na ito, siya yung kumukontrol sa magkabilaang bearing. Pag naghigpit tayo sa axle, pag hinigpitan natin yung magkabilaan, para hindi siya pag hinigpitan natin, pag nakasalpak na sa ating swing arm, para hindi madurog yung bulitas, yung bearing natin, yung ball bearing natin. Yan. Siya yung nagko-control. Yan. Kaya may spacer siya. So kailangan tanggalin na natin yung mga dumi, mga nasirang sa loob niya. Yan. Linisin natin, tapos ito spacer, linisin din natin. Saka natin siya lagyan ng grasa. Yung pagsasalpakan ng bearing, kailangan applyan natin ito ng grasa para hindi mahirap ibalik. So yun. So ito mga ka-Joyrides, kailangan natin itong punasan ng malinis na basahan. Yan. Pag napunasan natin ng malinis, lagyan natin ng konting grasa para madali natin may pasok yung ball bearing. Yan. Gasahan natin dito sa gilid. Yan. Wala ako nabiling grasa. Grasa ito ng aking MTB bike, mountain bike. Walang naman ito mga ka-Joyrides, ilalagyan natin ng grasa para yung pagkabit natin ng bearing mamaya, madali siyang salpak. Ito, pag sinalpak natin ito, madulas na siya. Tapos ito, kailangan din natin itong lagyan ng grasa din. Kailangan natin grasahan dito sa magkabilaan niya. Yan. Loob at labas lalagyan natin. Yan, saka natin ipunas yung ating kamay. Yun. Yan, paikutin natin para po pumasok sa loob yung grasa niya. Pampadulas sa kanyang bulitas. Bulitas sa Ilocano. Naintindihan nyo naman siguro, marami namang Ilocano sa atin. Yan, punuin na natin. Yan. Punuin natin siya para pumasok sa loob. Tapos dito sa kabila,
Yan. Lagyan din natin ng kanyang grasa kabilaan. Yan. Yan, nalagyan na natin. Layo ng camera ko. Yan. Ikutin natin ulit. Para po pumasok yung kanyang grasa sa loob. Para hindi siya madaling mapudpud. Para tumagal siya ng matagal pag may grasa. Tapos pag may grasa siya, hindi siya papasukin basta-basta ng tubig. Para siyang naka-shield. Ikutin natin para lalo siyang pumasok sa loob. Yan. So, ayos na. Ganda na. Lalaro na, may grasa na. So, sasalpak na natin. Tapos, pag sinalpak pala natin ito, mga ka-Joyrides, dapat nakalabas yung kanyang pangalan. Yung Koyo, Japan, saka yung number, nakalabas. Pag ganyan natin salpak, yung pangalan dito sa labas. Dali na lang ibalik yan kasi may grasa. So yan, sasalpak na natin mga ka-Joyrides. Dapat itong spacer na to, wag natin kakalimutang ilagay, baka makalimutan natin ilagay ito dito sa gitna. Yan. Yan, dapat naka-center siya. Dapat naka-center. Pag nilagay natin yung spacer niya, stopper na para hindi masira agad itong bearing. So may grasa na itong loob na ito. Yan, lalagyan din natin ng kunting grasa itong labas ng bearing. Yan, kahit kunti lang, pagpadulas lang naman ito eh. Yan po, ikutin natin kahit di masyadong marami kasi meron ng laman to. Yan. So huwag natin kakalimutan yung pangalan nasa labas. Yan, ilagay na natin yung spacer, ilagay na natin yung bearing. Tapos pag pinukpok natin, dahan-dahan lang po. Dahan-dahan muna. Yan. Pag pinukpok nga pala natin to, paikot para pantay. Yan. Huwag po nating pupukpukin yung nasa gitna. Ito, masisira yung bearing natin pag pinukpok natin yan. Pukpukin natin ito lang sa gilid. Tapos pag pinukpok po natin, pagilid lang. Paikot. Tapos dahan-dahan lang po habang pumapasok sa loob. Wala kasi yung martilyo ko na bilog, kaya ito ginagamit sa gitna. Ingat lang. Pero pag may martilyo kayo na bilog, mas maganda. Kaya lagyan nyo ng kahoy 2x2 pag hindi nyo pa kabisado. Ako kasi kabisado ko na yung magpukpok. Ingat lang po sa pagpupukpok natin. Para hindi masira yung bearing natin. Tapos habang pinupukpok natin, dapat
pag malapit na yung bearing, dapat naalalayan natin yung spacer sa gitna. Dapat nakasentro yan. Ano po, ganyan po dapat. Paikot po yung pagpukpok natin para sabay po yung kanyang pagpasok sa housing niya. Housing ng bearing dito sa hub. Ayan po. Tapos po, pag malapit na siyang pumantay, kunin natin yung lumang bearing. Yung lumang bearing po natin, kunin natin yung luma. Yun po yung ibabaw natin. Tapos yung lumang bearing, yun yung pupukpukin natin. Yan, ganyan po. Para hindi po masira yung pagkasalpak ng ating hub, yung bearing sa hub. Yan. So dapat pag binalik natin, dapat pantay siya. Tapos yung kanyang spacer sa loob, dapat yung sakto lang na kapag galaw lang siya konti, para maganda yung laro sa loob. Siguraduhin po natin itong labas na nakapantay siya dito sa housing ng kanyang bearing. Pantay, dapat flat. Ganyan po dapat flat. Wala siyang lumampas na bumukol. Kasi pag hindi po siya pag hindi po siya pantay, doon po nasisira yung bearing natin, hindi siya nakalapat. Dapat lapat na lapat po siya. Ayan, dapat na po siya. So ayun, tapos na po, naisalpak na natin. Ayan po. Oh, pantay na pantay po yung kanyang pagsalpak, yung bearing niya. Flat. Lapat na lapat po siya. Kung lalaruin mo siya, maganda yung kanyang laro. Maganda po yung kanyang paglalaro. Sakto lang. So ganun po. So, ganun lang po yung pagbalik ng ating bearing. Ayan, so ayos na. Hindi na natin pinunta ng mekaniko. Oh, ganda yung laro. So, maraming salamat mga ka-Joyride sa inyong panonood. Patuloy na suporta. At huwag niyo pong kakalimutan na i-like, subscribe, and pakipindot na rin po ang notification bell para lagi tayong updated sa ating mga susunod pang mga video. So, thank you for watching. God bless you all and bye-bye.